Ano po ang magiging ambag ng isang walang karanasan sa politika pagdating niya sa Senado? Unang-una, ang politika ay hindi lang politika ng mga trapo. Ang politika ng mga manggagawa ay part ng ating pampublikong buhay. And that is politics. Politics is not about the ruling class. It is also about those who are ruled. Kung paano sila nakikipag-engage sa ating pampublikong diskurso, that's still politics. And I have been a political leader in a sense that I am a labor leader. Bakit naman natin kikilalanin lang ang mga trapo at ang mga dynastiya na yan lang ang may karanasan sa politika? We have experience in leadership. I have been a labor leader for 10 years. Isn't that leadership that I can also bring into the Senate? Mas matindi pa nga kung ikaw ay galing sa mass movement. Kung galing ka sa political dynasties, anong napoproduce ng mga leader dyan? Nandyan ang pinaka-incompetent, nandyan ang mga medyo gumagamit lang ng mga budots, walang diskurso, walang katalinuhan na lumalabas sa kanilang bibig. Pero pag tumingin ka sa labor movement, sa mass movement, dyan ang mga pinakamagaling na leader. Kapag kayo ho ay nagtagumpay na maging senador, Attorney Espiritu, paano kayo makikipag-ugnayan dito sa mga senador na binatuhan nyo ng hindi magandang mga pananalita? Dalawang agenda. Kailangan nating wasakin ang mga political dynasties at pangalawa, kailangan nating i-push ang mga social justice agenda na historical na hindi natin nare-resolve sa ating lipunan. And therefore, we should pass an anti-dynasty law and we should also pass legislation for our workers na tumaas ang sahod na maging nakabubuhay naman na sahod. Kailangan din natin i-resolvehin ang problema sa kontraktualisasyon. Kailangan natin resolvehin ang problema sa land reform. Pero sa Senado, may mga miyembro rin ho daw doon ng political dynasty. Yes, so, yes. how will you deal with them? We will force them to commit harakiri by using the power of the Senate not only to become an office senator. Maraming salamat, Attorney Espiritu at kay Pia Arcangel. Ang huling tatanungin, si Attorney Jimmy Bondo. Magandang gabi po, Attorney Bondo. Dati po kayong opisyal ng PAGCOR under the Duterte administration. Ito rin po yung panahon na naging maigting po ang operasyon ng POGO sa ating bansa. At natatandaan ko po, dinipensahan niyo po yung operation ng POGO kasi sabi niyo po, malaki naman ang contribution ng POGO sa social funds ng PAGCOR. Pero ngayon po nakikita natin na nasasangkot po yung POGO sa human trafficking, sa kidnapping, physical abuse at scamming. Ganun pa rin po ba ang posisyon ninyo? Dedepensahan niyo pa rin po ba yung POGO? Kailangan po nating linawing maigi na hindi ko po kahit kailanman dinipensahan ng POGO. Ang sinabi ko na ang POGO ay isang neutral yan. Depende yan kung sino ang namamahala. Kung ito ay maaaring patakbuhin ng tama, marami po talagang social benefits na nakukuha dito. At bukod doon, nung panahon namin, hindi po talamak ang gambling. Ang POGO po, ibang bansa ang nagagamble, tayo po mga call center lamang dito. Kaya po tayo ay kumikita ng pera. No? Ngayon, kung sa under the wisdom of the new administration, sa palagay nila hindi makokontrol ng maigi ang operation ng POGO at nararapat na isara, mabuti pong isara yan. Ang dinidepensahan ko ay hindi ang konsepto ng POGO. Ang aking dinidepensahan ay kung maaari bang patakbuhin ito ng tama at sa akin pong tunay na palagay, base sa karanasan, pwedeng patakbuhin niya ng tama in cooperation with the right agencies, lalo na ang pulisya. Appointee po kayo ni dating Pangulong Duterte. Ano ho ang stand nyo ngayon dun sa mga issue na ibinabato laban sa kanya? Lalo na po pagdating sa EJ case o extrajudicial killings. Kailangan po ng malinaw na disclaimer. Ako po ay tumatakbo sa ilalim ng PDP laban at personal ko pong kaibigan si Pangulong Duterte. Sa kabila po ng lahat ng yan, ako po ay naniniwala. Una, kung sa ICC, no jurisdiction. Tapos ang usapan. Pagdating po sa lokal na korte, bahala po sila. That is the proper forum kung gusto nilang kasuhan. Morally, I don't think we should do that to all our leaders na lagi na lang kinakasuhan ng dating presidente. Kung kasuhan man siya, kaya naman niyang depensahan ng sarili niya dahil I believe that he has worked for the good of the Filipino people. Maraming salamat, Attorney Bondo at kay Cara David. Sunod namang tatanungin si Attorney Ernesto Arellano. Attorney Arellano, nung maghain po kayo ng kandidatura, sinabi niyo po na isa sa mga unang batas na inyong imumungkahi ay magkaroon ng karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng sariling lote. Lote, pagtatayuan ng kanilang bahay. Attorney, 114 million na po ang populasyon ng Pilipinas.
Meron pa po bang lote para sa bawat isang Pilipino para pumapatupad yung iminumungkahi niyo pong batas? Marami pa. Saan po kukunin po ito? Kailangan lang tuparin ng mga local government yung mandato ng Republic Act 7279 na i-inventory ang lahat ng mga lupa na pwedeng paglagyan ng mga informal settlers. 1967, deklarado ang payatas na lupang pangako. Pero ito ay isang pangako na napako. So, ang responsibilidad yan nasa empleyado ng ating pamahalaan. So pagpapatupad po ang problema, may batas na po, hindi lang pinapatupad. So ba't pa po kayo magmumungkahi pa ng batas? Nakasolve sana yan ng konti. Pero sa ngayon, gaya ng sinabi ko kanina, tatsulok pa rin ng Pilipinas. Meron tayong bagong saligang batas noong 1987. Attorney Arellano, magtatanong lang po ako. Ang ganda hong pakinggan na bawat Pilipino magkakaroon ng bahay, katulad po ng panukala ninyo. Pero alam ho naman natin, parang fairy tale ho ito kasi araw-araw kailangan pang mangutang ng gobyerno ng bilyones para po matugunan yung budgetary deficit. So saan po kayo manggagaling itong pera para pondohan po itong inyong pangako? Maraming pera ang Pilipinas. Pero misspent ito. Level of corruption, doon lang sa survey na ginawa ni dating Senador Lacson, napakalaki. Yung nalulustay na pera, kinakain ng corruption. So, kaya naisipan namin. Sorry po, yun na lang po ang ating oras. Maraming salamat kay Ginoong Arellano at kay Cara David. Ang susunod pong sasalang sa ating one-on-one, si Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez, magandang gabi. Naging malapit po kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Naging abogado niya at campaign manager noong eleksyon 2022 hanggang italaga po bilang executive secretary nang siya po ay manalo. Pero matapos lang, Attorney Rodriguez, ng halos 3 buwan sa palasyo'y nagbitiw po kayo sa pwesto at pinatalsik din sa partido ng Pangulo at sinabing expelled ka for your incompetence as a public servant, abandonment, and disloyalty. Ang tanong, ano nga po ba ang tunay na dahilan at nagkaroon kayo ng falling out ng Pangulo? Emil, yung una mong katanungan, hindi ko masikmura ang korupsyon kung kaya't ako ay umalis ng Malacanang. Ako ay binigyan pa ng isang posisyon, ang Presidential Chief of Staff, subalit hindi ko na gusto yung direksyon na kanilang tinatahak. Kaya sabi ko, ayaw ko na at ako'y babalik na lang sa pribado. Pangalawa, doon sa Partido Federal, kaya nila ako tinanggal sapagkat sa sama ng loob nila. Gusto nila, hinihingi nila sa akin, nung ako'y Executive Secretary, na gawin ko silang chairman ng COMELEC, gawin ko silang chairman ng PAGCOR, gawin ko silang chairman ng PCSO, at gawin ko silang chairman ng Civil Service Commission. Hindi sila kwalipikado at alam ko ang nais lamang nila ay magnakaw, kaya hinindian ko yan, kanya sila nagalit sa akin. Attorney Rodriguez, meron pa ho kayong 18 segundos. Meron pa ho kayong karagdagan tanong. Dumalo po kayo sa ilang pro-Duterte rallies. Binabatikos mo ang kasalukuyang administrasyon at sinabing lumala ang katiwalian sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Paano niyo po mapatutunayan ang mga mabibigat na paratang na ito, Attorney Sir? Pag-usapan natin, Emil, yung blanco na 100 bilyong pisong Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon ng GAA. Ito ay blanco. This is criminal. This is violation of Article 170 of the Revised Penal Code. Falsification of legislative document. Attorney Rodriguez, ano ho naman ang maisasagot nyo dun sa mga nagsasabi na baka kayo tumatakbo ay dahil gusto nyo lang pong resbakan o pag-revenge yung inyong pagkakatanggal sa inner circle ni Pangulong Marcos? Jessica, kaya ko tinanggap ang hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon para labanan ang korupsyon. I have just mentioned kay Emil yung kalokohan dito sa 2025 budget. Ito'y punong-puno ng blanco, nakita ko ito, prinisinta namin ito, at ito ang aking lalabanan sa Senado, ang korupsyon. Pero as of today, may 3 na huyatang nagsabi na wala naman daw pong blanco. Walang blanco, Jessica, ang GAA. Ang pinapakita namin blanco ay yung Bicameral Conference Committee, yung enrolled bill na naging GAB, yung General Appropriations Bill. Maraming salamat po, Attorney Rodriguez at kay Emil Sumangil. Ang sunod namang tatanungin ay si dating Party List Representative Teddy Casino.
Former Congressman Casino, noong pong 2020, sumalang po kayo sa isang Senate hearing at natanong po kayo doon kung dapat ba na ituring na kaaway ng gobyerno yung mga miyembro ng mga militanteng grupo na dating umanib sa NPA. Ang naging sagot po ninyo dito, sabi nyo dapat patuloy ang pakikipagdialogo sa mga miyembro ng CPP-NPA at hindi sila dapat tignan bilang mga kalaban. At sabi po ng isang AFP official noon, you had one good chance to draw a line between your party list and the communists and you missed it. Dahil matagal na po iniugnay po kayo at ang inyong grupo sa CPP-NPA at sinasabi po ninyo na hindi naman po kayo terorista. Ang tanong ko po, bakit hindi nyo na lang po diretsahang kundinahin ang CPP-NPA? Alam niyo po, yung mga kasapi ng CPP-NPA ay mga kapwa Pilipino tayo. Mga kapwa Pilipino katulad natin. Naghahangad din ng kabutihan ng ating bayan. Maaaring hindi tayo sang-ayon sa paraan ng kanilang pakikipaglaban. Pero kung issue at issue ang pag-uusapan, kung ugat, kung bakit sila lumalaban ng pag-uusapan, tingin ko we have more in common than we have differences. Kaya para ho sa akin, dapat hindi sila tratuhing terorista, dapat hindi sila tratuhing kaaway. Dapat magkaroon ng engagement sa kanila at yung peace talks ay isang paraan para mapag-usapan at para hanapan ng paraan para paano magtutulungan para harapin yung usapin ng kahirapan, yung underdevelopment, yung kawalan ng hustisya, yung systematic human rights violations, yung pagpapaunlad ng ating ekonomiya, pagbibigay ng lupa sa ating mga magsasaka, yan din naman ang pinaglalaban nila. Bakit hindi tayo mag-usap? Bakit hindi natin pagtulungan ang mga problemang ito? Tingin ko mas mabuti yan kaysa sa away ng away, gera ng gera. Representative Casino, pakiklaro nyo na rin po, yaman din lang na kayo po'y tumatakbo for senator. Ano ho raw ba ang ugnayan ninyo sa kaliwa? Ano ho ang masasagot nyo dun sa lagi hong pagre-red tag sa inyo? Ako ay isang aktivista mula pa ho ng kabataan ko. Kaya hindi ko tinatanggi na ako ay kaliwa. Pero hindi ibig sabihin yan na ako ay NPA. Hindi ibig sabihin yan na ako ay rebelde. Hindi ibig sabihin yan na nakikibaka ako para ibagsak ang gobyerno. Magkaiba ho yun. At tingin ko, importante sa ating lipunan, lalo na sa Senado, na merong boses na kaliwa, na merong boses para sa pagbabago, na merong boses para sa masang Pilipino. Yan po ang ginampanan ko sa Kongreso, yan din ang gagawin sa Senado. Maraming salamat, Congressman Casino at kay Pia Arcangel. Tatanungin naman ngayon si Representative Franz Castro. Congresswoman Castro, sa isang interview noong November 2023, may sinabi po si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa inyo, and I quote, si Franz party list yan, Alliance of Concerned Teachers. They are the left who are the members of the Communist Party of the Philippines. Mga rebel yan gusto nilang sirain ang Pilipinas. End of quote. Sa mga nagdaang taon, maging ang AFP na nagsabing kasama kayo sa tinatawag na Active Reds. Paulit-ulit nyo nang itinanggi ang mga aligasyon na ito. Ang tanong ko, paano nyo pa madedepensan ang inyong sarili laban sa mga paratang na ito na galing pa mismo sa military intelligence? Ako, inaamin ko, mula nung estudyante ako, ay aktivista rin ako, katulad ni Congressman Teddy Casino. Pinaglalaban natin ang tunay na pagbabago sa edukasyon, sa sistema ng edukasyon, at sa sistema ng ating pamahalaan. Kaya yung sinasabing left, ay inaamin ko yan. Pero hindi as member ng CPP, NPA, or whatever. So parati na lang yan, na kung ikaw ay nagsasalita ng against sa posisyon ng gobyerno, ay tinuturing kang red o tinuturing kang kaliwa. So parang nakasanayan ko na rin yan. Kaya patuloy rin yung ating ginagawa, lalong-lalo na doon sa pagsasabatas, noong mga kailangan ng ating mga guro, sa education sector at sa mga issue rin ng ating mga mamamayan. Kaya yung issue ng mga red tagging na yan ay, kumbaga, ay kinasanayan ko na yan at ako ay proud left. Paano nyo ho kukumbinsihin, Representative Castro, ang publiko na kayo ay karapat-dapat na mapunta sa Senado sa kabila po ng hatol sa inyo ng isang korte? Well, nakikita naman po yung track record ni Teacher Franz Castro sa Kongreso. Nakita natin doon yung ating paglaban sa korupsyon, paglaban po natin doon sa maling paggamit ng confidential funds. At ito po yung dadalhin natin sa Senado para labanan din po yung maling paggamit o yung korupsyon sa gobyerno. At syempre yung aking track record bilang kongresista. So yun po yung aking pagmamalaki sa Senado. Maraming salamat, Representative Castro at kay Vicky Morales. Ang susunod pong sasalang si Senator Bato de la Rosa. Senator Bato, may mga source na nagsabing nag-request ang International Criminal Court o ICC na makausap ang 5 opisyal ng Pilipinas, kabilang kayo, na tumayong Chief of Police nung ipatupad ang drug war. Ang rekomendasyon naman ng Quadcom ng Kamara, kasuhan kayo at 7 iba pa ng crimes against humanity kaugnay pa rin ng gera kontra droga.
Ang tanong ko po, ano po ang inyong reaksyon sa mga natuklasan umano ng Quadcom at sa rekomendasyon na kasuhan po kayo? Halata, Vicky, na ang Quadcom ay binuo ng Speaker of the House para gamitin na panggiba, pangdimulis ng mga Duterte at mga kaalyado. At kaya ngayon, yung 4 na komite na yan, pinagrupo-grupo na, inisa nila, walang ibang direksyon yan kundi tirahin ang mga Duterte at kaalyado. So, ito'y pamumulitika, halatang pamumulitika. Matagal lang bumaba si Pangulong Duterte, 3 years ago, hanggang ngayon, wala pang kaso na naipile ang DOJ laban sa amin. So, halata po na demolition job ito. This is not investigation in aid of legislation. In fact, this is an investigation in aid of persecution. Investigation in aid of demolition. Sinabi po na sakaling ipaaresto kayo ng ICC ay dudulog po kayo sa Korte Suprema. Correct. Susunod pa po kayo kahit na pabor o kontra ang maging desisyon? Kung magiging pabor o kontra whatever, basta ang nagbigay ng desisyon ay ating korte, hindi korte ng banyaga. Kung desisyonan ng korte ang aming kaso laban sa akin, susunod po ako. Pero Senator Bato, yung pong ICC ay marami na hong naimbestigahan yan throughout history na mga kaso ng war crimes, genocide. Kayo ho, namuno po kayo ng PNP natin. Kayo po ang at one point the primary or the top enforcer of the law sa ating bansa. Hindi ho ba ang pagpresenta ninyo ng inyong posisyon sa ICC naaayon lang dapat dun sa inyong dating tungkulin na to enforce the law? Parang may kontra ho doon No. Bakit? Because ICC has no jurisdiction over the Philippines. Very clear. Article 127 ng Rome Statute. Sinasabi doon, hindi maabsuelto ang Pilipinas sa mga pangyayari na sakop doon sa panahon na tayo ay membro. But, itong mga investigasyon na ito ay dapat nag-commence before nag-effect yung ating withdrawal. Ang nangyari ngayon, ang investigasyon nila mag-start after the withdrawal. So, walang jurisdiction. Kahit saan tayo mag-abot. Don't you want a chance to explain yourself before the tribunal? No, because I don't recognize their jurisdiction over us. They have no jurisdiction. Maraming salamat, Senator De La Rosa at kay Vicky Morales. Narito naman ang tanong para kay Congressman Eric Martinez. Magandang gabi po, Congressman. Sir, welcome po. Ito ang lumitaw sa pagsasaliksik ng aming GMA News Research. Noong taong 2004, tumakbo po kayo sa ilalim ng Lakas CMD bilang konsehal ng siyudad ng Valenzuela at 2007 naman bilang Vice Mayor. Noong 2010, lumipat po kayo sa Partido Liberal para tumakbo muli bilang Vice Alcalde. At noong taong 2016, lumipat ka sa PDP Laban para tumakbo po naman bilang House Representative. Ngayong eleksyon, tumatakbo po kayong independyente bilang senador. Ang tanong, paano niyo sasagutin ang mga nagsasabing isa po kayong political butterfly, Congressman Martinez, sir? Salamat sa katanungan, Emil. Yung 2001 hanggang 2010, hindi ako lumipat. Yung pagkakataon na yon, local politics came into play, dinalitan kami, ibang partido ang kinuha nila bilang opisyal nilang kandidato locally. Wala kaming magawa, lumipat ako sa liberal. Paglipat ko ng liberal, ako'y naging vice mayor, naging party chairman ng partido. At pagkatapos ng ilang panahon, pagdating ng 2015, hindi ako umalis. Pinalitan uli ako. Local politics came into play. May kandidatong congressman, yun ang mas pinili nila siguro dahil ako'y vice mayor nung panahon na yon. 2016, tatatlo lang ang PDP Laban noon. Ang Pangulong Duterte ay tumatakbo noon, pinili kong tumakbo sa PDP Laban. At hanggang matapos itong termino ko bilang congressman, tatlo lang kami noon 2016. Tumatakbo akong independent ngayon. Tumakbo tayo under the banner of Unity, naniwala tayo ron. At being independent. Congressman Martinez, veterano na po kayo sa ating politika at sa pamumuno sa gobyerno. Ano may sasagot niyo dun sa mga nagsasabi na wala naman nangyayari sa Pilipinas? Bakit ba? Gobyerno ang problema. Magsisimula sa araw ng eleksyon, itong Mayo, matalinong pagpili. Pagharap ng mga kandidato sa debating katulad nito, sa pagsusuri ng mga Pilipino. Iba naman, bago naman. Hindi man sikat, pero may resume na karapat dapat pagpilian ng sambayan ng Pilipinas. Maraming salamat, Congressman Martinez at kay Emil Sumangil. Isa lang na natin ang tanong para kay Attorney Luke Espiritu. Attorney Espiritu, hindi po itong unang pagkakataon na kayo po ay tumatakbo sa national elections. Noong 2022, tumakbo na po kayo bilang senador. Yung ranking po ninyo noon, nasa 34 po kayo out of 64 candidates.
At bagamat naging leader na po kayo ng iba't ibang mga grupo, no, labor groups, wala po kayong naging kahit anong karanasan sa politika. Ngayon po, 2025, nagbabalik po kayo in the senatorial race. Pero wala pa rin nadagdag na karanasan sa politika. So ito po ang aking tanong sa inyo, Attorney Espiritu.